Inabot ni Philip ang kamay ni Zan. Naramdaman ni Zan ang tila kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan sa simpleng pagdadaiti ng kanilang mga palad. Naramdaman din ni Zan na pinisil nito ang kamay niya. She couldn't understand what was happening. Tila naman natauhan si Philip at kaagad na binawi niya ang kamay. Tumikhim si Philip. Halika na nga. Ang mas mabuti pa, pakainin kita ng ice cream. Para isilang friendship natin. Ang sabi rin kasi nila, mabuti raw ang ice cream sa mga pusong sawi. Natawa si Zan sa biro nito. Sige ba, basta ikaw ang magbabayad. Ako ang bahala sa'yo, sagot kita ngayon. Kinindatan pa siya ni Philip at ito na ang humawak sa pushcart na dala niya. Kakatuwang naging maayos ang pag-uusap nila ng mga sandaling iyon. Kailangan na ni Zan si Philip ngayon. Kay dali niyang tinanggap ang alok ng binata. Marahil ay dahil naramdaman ng kanyang puso na sincero ito. Isa lang ang alam niya, tila nabawasan ang sakit na nararamdaman ng kanyang puso. Hindi akalain ni Zan na mararamdaman niya yun kay Philip. Zani, look! Nandito na ang latest issue ng magazine na ako ang nasa cover. Tingnan mo, bilis! Napangiti si Zan. Tumayo siya mula sa kinauupuan sa loob ng salon at nilapitan si Philip. Mula na mangyari ang pag-uusap nila tungkol sa kanyang dating nobyo, ay naging maganda na ang pakikitungo ni Philip sa kanya. Naninibago si Zan at nagtataka sa mga kilos ni Philip, pero pilit niyang sinasabi sa sarili na ginagawa lamang iyon ng binata dahil nagkasundo na silang maging magkaibigan. Wala namang masama sa gusto ni Philip. Nais din niyang matigil na sila sa mga bangayan. Ngunit, bakit taliwas ang sinasabi ng kanyang puso? Ang dating nang-iinis na si Philip ay tila nagbago na lamang bigla at naging mabait. Nakita ni Zan ang ibang katangian ng binata na hindi niya akalain na taglay nito. Masaya siya kapag kasama si Philip. Iyon ang isang bagay na napagtanto niya sa sarili. Patingin niya. Kinuha ni Zan ang magazine at tinitigan ang cover niyon. Napangiti ng lihim si Zan nang makita ang hitsura ni Philip. Mukha itong isang maamong tupa sa suot nitong salamin sa mga mata habang seryoso ang mukha. Business tycoon ang dating ni Philip sa litrato. Ang gwapo ko dyan, diba? Pukaw nito sa kanya. Nilingon ni Zan si Philip. Kung todo ang ngiti nito sa kanya. Kumunot ang noo niya. Natigilan naman ang binata. Bakit? Nagtatakan tanong nito. Ibinaling muli ni Zan ang tingin sa magazine. Parang hindi bagay ang salamin mo sa mata. At suot mong suit, hindi bagay sa personality mo. Ang buhok mo, biniti ni Zan ang sasabihin at tinangala ito, hindi rin bagay sa'yo. Pigil ni Zan ang pagtawa ng malakas sa itsura ni Philip. Kunot na kunuot ang noon nito at nakasimangot na tila nawala ng kumpiyansa sa sarili. Akin na nga yan. Napaigtad si Zan nang hablutin ni Philip ang magazine sa kamay niya. At mabilis na itinago yun sa likuran nito. Babasahin ko pa. Pahiramin mo muna ako. Huwag mo nang basahin. Kung pipintasan mo lang naman ang itsura ko. Nang mamadali akong puntahan ka para ipakita sa'yo dahil akala ko matutuwa ka. Pero nagkamali ako dahil hindi mo pala nagustuhan. Alam mo bang nakailang take ang inabot ko bago ko makuha ang tamang pose para sa picture na to? Masamang-masama ang loob ni Philip. Napaka-supportive mo talagang kaibigan. Nanlalakapi ang mga mata nito. Hindi na talaga ako magpo-post sa magazine na ito kahit kailan. Namumula pa ang mukha ng binata habang naglilitan niya at tinapunan uli ng tingin ang magazine. Hindi na napigilan ni Zan ang sarili at tumawa ng malakas. When was the last time she laughed like that? Hindi na niya matandaan. Pero ngayon, ay tumatawa si Zan na parang kaigaan ng kanyang pakiramdam. Parang bata si Philip sa kilos nito. Lalo lamang sumimangot ito sa pagtawa ni Zan. Ano bang nakakatawa? Sabi nito. Tiningnan niya si Philip na walang ekspresyon sa mukha. Mukhang nagalit ito dahil pinagtawanan ni Zan. Tumigil siya sa pagtawa at hinarap si Philip. Ikaw,
Turo niya rito. Para kang batang nagmamaktol. Nangingiting sabi ni Zan. Hindi ka kontentong pintasan ako kaya pinagtawanan mo pa ako. Makaalis na nga rito. Sandali lang. Pigil ni Zan na akmang aalis na si Philip. Kinuha ni Zan ang hawak nitong magazine. Ipinatong yun sa upuan at hinawakan na magkabilang kamay ni Philip. Hindi niya alam kung saan siya humugot ng lakas ng loob para gawin yun. It felt like her heart was telling her to do so. Nakita ni Zan na natigilan si Philip sa ginagawa niya. Bumilis din ang tubok ng puso ng gusto niyang kutusan ang sarili sa nagiging reaksyon. Kinalma ni Zan ang sarili. Nagbibiro lang naman ako. Masyado ka namang sensitive, Brian. Ang totoo niyan, ang gawa po mo sa picture na yon. Bagay na bagay sa iyo yung suot mong salamin sa mata. Nagmukha kang matalino. Tapos yung suit mo, bumagay sa personality na gusto mong i-project. Tapos yung buhok mo, kahit hindi ako nag-ayos, ang ganda-ganda pa rin. Kahit anong ayos ang buhok mo, mabagay pa rin sa'yo. Sa kabuuan, maganda ang kinalabasan ng picture mo. Nakangiting papuri ni Zan. Unti-unting sumilay ang ngiti sa mga labi ni Philip. Talaga? Maganda talaga ang kuha ko dun sa magazine? Oo naman, kahit anong post mo, gwapong-gwapo ka pa rin. Hindi na paghandaan ni Zan ang sumunod na ginawa ni Philip. Niyakap siya nito ng mahigpit. Napakasuyo ng hatid niyon sa kanyang puso. Parang hinaplos ang puso ni Zan sa kakaibang damdaming lumulokob sa kanya. Napakalakas niyon at hindi niya kayang kontrolin. Hindi may pagkakailang nagustuhan niya ang siya na idinulot niyon sa kanyang puso. Nalilito si Zan sa sarili. Hindi niya dapat maramdaman ang mga yon. It warms my heart to tell her all of your compliments, honey. Nang pumayag ka maging magkaibigan tayo, ang totoo no, nagulat ako. Kasi hindi ko akalain na ganun lang kadali para sa'yo ang pumayag dahil sa dami ng kasalanan ko sa'yo. Pero ngayon, parang ang gaan ng pakiramdam ko. Wala namang masama kung maging magkaibigan tayo, sabi ni Zan. Hindi siya makapag-isip ng tama habang yakap-yakap siya ni Philip. Tila walang lakas ang kamay niya para itulak ito. Tama ka naman, nakakasawa na palagi na lamang tayo nag-aaway. Iyon nga kaya ang totoong dahilan, ang sabi ng bahagi ng kanyang isip. Hindi rin alam ni Zan, naguguluhan na siya. Lalo na nang malapit na malapit sa kanya si Philip. She could feel how broad his chest was. Napakasarap humilig sa dibdib nito. I know it sounds crazy but I'm really happy that I'm here with you. Holding you this close. Lalong humigpit ang pagkakayakap ni Philip na parang ayaw na siya nitong pakawalan pa. If only, Zani. Pakiramdam niya ay may ibig sabihin ng mga huling katagang sinambit ng binata.